Balak mo bang kumuha ng National Bureau of Investigation Certificate or NBI clearance mga ka-vlogs? Libre lamang ito. Pero kanino nga ba ito libre at paano ito kukunin? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba, mamili ka ng mga gusto mong perks mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa video na ito, saan ka mang dako sa mundo. Well, mga ka-vlogs, dito sa Pilipinas, kung tayo po ay mag-a-apply ng trabaho, lalong-lalo pa ang mga fresh graduates mga ka-vlogs, dahil ngayon ay graduation month, no, sa kolehiyo. So kung tayo po ay graduate na sa college, of course maghahanap tayo ng trabaho mga ka-vlogs. And isa nga po ito nga pong pagdadaanan ng ating mga naghahanap na trabaho na mga bagong graduate mga ka-vlogs ay kailangan mag-provide ng mga requirements gaya po ng SSS number, pag-ibig number, no? And kasama na din po ang PhilHealth number, and isa na din po sa hinahanap ay ang NBI clearance mga ka-vlogs. So ang NBI clearance ay pangkalahatan po to, no? Unlike po sa barangay clearance or the police clearance, ay para lamang po yan sa nasasakupan, no, ng police station kung saan tayo kukuha sa city or municipal mga ka-vlogs, no? Dyan lang po yan covered kasi yung police clearance, while the NBI clearance is nationwide. So ang purpose mo kasi para tayo magkaroon, or dahil nagkaroon tayo ng NBI clearance, ay para makita po kung meron tayong criminal records, kumbaga, no? Na meron po para sa atin, or kung wala ba tayong mga criminal records mga ka-vlogs. So yan po yung purpose, no, sa pagkuha ng NBI clearance, dahil ang mga employers po ay talagang required nila yan. Of course, they will make sure na yung i-hire nila na employee is wala pong criminal records mga ka-vlogs. So kaya naman po, the best part, no, sa pagiging fresh graduate, the best part po sa pagiging wala pa talagang trabaho, no, kakatapos lang sa pag-aaral, basta wala pang trabaho, dahil libre po ang pagkuha ng NBI clearance mga ka-vlogs. So under po yan sa Republic Act 11261, or other known as the First Time Job Seeker Assistance Act mga ka-vlogs. So sinasabi po dyan sa Republic Act 11261 na lahat po ng mga fresh graduate, hindi lamang fresh graduate mga ka-vlogs, halimbawa po ay nagtapos kayo last year pero hindi pa talaga kayo nagtatrabaho dahil gusto nyo pang magpahinga, basta wala pa kayong record na empleyado or hindi pa kayo nakapagsimula sa pagtatrabaho mga ka-vlogs, ayan, entitled kayo dito sa Republic Act 11261, or other known as the First Time Job Seeker Assistance Act mga ka-vlogs, kung saan libre po, no, walang bayad, libre po ang pagkuha ng NBI clearance. So ano-ano po ba ang mga requirements? Ano-ano po ba ang mga dapat natin isalang-alang? Sino-sino po ba ang kabilang dito sa Republic Act 11261, no, para makakuha ng libreng NBI clearance? So number 1 po, meron lamang po tayong tatlong qualifications kasama na ang requirements, no? Unang-una po ay kailangan po Filipino
citizen. So, hindi po pwede na hindi tayo Filipino citizen. Of course, mga Filipino talaga tayo, no? Mostly sa kukuha ng NBI clearance kung magtatrabaho tayo mga ka-vlogs. No? Pangalawa, ang kailangan po, criteria is naghahanap po tayo or first time tayo naghahanap ng trabaho, it's either local or international, no? Wala pong pili. It's either dito ka maghahanap ng trabaho sa Pilipinas or gusto mo mag-ibang bansa kasi sa pag-apply po for abroad ay kailangan din po ng NBI clearance. Lalong-lalo na no, kung kukuha tayo ng Philippine passport, kailangan po ang NBI clearance as supporting documents. So, whatever the purpose, no, it's either the local or international purpose, pwede po yan mga ka-vlogs. And panghuli po na requirements, no, and criteria is dapat maka-provide tayo ng barangay certification. So, ang barangay certification ay makukuha nyo po yan sa inyong barangay hall mga ka-vlogs. Punta lamang po kayo sa inyong barangay hall, sabihin nyo lang po sa inyong barangay secretary na kukuha kayo ng barangay certification na kung saan i-state dapat doon na ikaw ay first time job seeker mga ka-vlogs. So, kailangan meron po yan talaga doon, no, na ikalagay kasi baka barangay certification lang yung makukuha nyo or kukunin nyo mga ka-vlogs na kayo ay resident dyan sa isang barangay. So, kailangan ipalagay nyo talaga doon sa certification na kayo ay first time job seeker para po wala pong bayad ang pagkuha ng inyong NBI clearance. So, ganyan kahalaga, no, ang barangay certification, mga ka-vlogs. So, walang bayad kasi kung hindi tayo first time job seeker or kung regular po tayo na mag-a-apply sa NBI clearance, ito pa ay nagkakahalaga ng 149 pesos. To be round off is 150 pesos na mga ka-vlogs. So, malaking halaga din po yun, malaking tipid na din po yun sa mga first time job seeker kasi wala pang mga pera mga yan, no? Dumadaan tayo sa mga ganyan mga ka-vlogs. Nagtitipid tayo sa mga requirements para makapagsimula, no, makapag-apply ng trabaho. So, well, kung meron na kayo noong tatlong criteria and requirements, no, the Filipino citizen, it's either local or international purpose, and the barangay certification, ay set kayo ng appointment sa NBI mga ka-vlogs. Kung saan po kayo mas malapit na NBI office, ayan, doon kayo mag-set ng appointment. Anyway, sa pag-set ng appointment ay pwede kayong pumunta, no, gamit ang yung cellphone. Punta lamang po kayo sa website ng NBI mga ka-vlogs, no, www.nbi.gov.ph, and then click nyo lamang po yung set appointment, no, para po yan sa NBI clearance. Pero kung ayaw nyo na ng hassle mga ka-vlogs, no, just like here in Davao City, no, kasi ang NBI office dito sa Davao is in front of Victoria Plaza, no, in Bahada dito sa Davao. So sa labas kasi ng NBI office mga ka-vlogs, meron diyang mga nagpiprint, mga nagsascan, photocopy, nagsiset din po yan sila ng appointment. No, pwede kayong magpa-appointment doon kung gusto nyo wala ng hassle. No, pwede kayong magpunta doon na magpa-appointment kayo. Pero, yun lang, may bayad talaga, no? I think the appointment fee is 50 pesos, no? 50 pesos para maka-appointment kayo. So, kung gusto nyo, ayaw nyo lang magbayad, kasi nga, first time job seeker, kayo na lang po yung mag-set ng appointment nyo gamit ang yung cellphone mga ka-vlogs. Madali lang po yan. So, pag meron na kayong na-set na schedule, ayan, no, screenshot nyo yun para hindi talaga mabura. Then, puntahan nyo sa NBI office the day ng inyong confirmed appointment schedule mga ka-vlogs. Yun po yung dalhin nyo, yung screenshot, no? Yung papel, no? Pwede naman po ninyo yan i-print, no? Yung confirmed schedule appointment nyo. Then, magdala kayo ng valid ID. Then, magdala kayo ng valid ID, gaya po ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, driver's license. Pwede po PhilHealth ID, TIN ID. Kung wala po kayong
ID mga ka-vlogs, pwede po ang barangay clearance or barangay ID or the police clearance mga ka-vlogs. Then, wag niyong kaligtaan na dalhin ang inyong barangay certification na kayo ay first time job seeker, no? Para wala kayong bayad. Sa pagkuha ng NBI clearance, magamit nyo sa pag-apply ng inyong mga future na trabaho. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn na ng notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.